Isang mapagpalayang araw po. Nandito naman po tayo sa ating channel Lakdan MD. Subalit bago po ang lahat, shoutout po kay Roan Serrano. So maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik. Ang tatalakayin po natin ngayon, ito po ay may kaugnayan pa rin po sa pagpapatuloy ng ating talakayan sa Law on Arrest under Rule 113 ng Rules of Court o Revised Rules of Criminal Procedures. Ang tatalakayin po natin ngayon ay yung nilalaman po ng Section 3, no? Duty of Arresting Officer. Okay. So mahalaga pong malaman din po natin ito sa mga security professional kasi po para alam natin din na yung duty ng isang PNP personnel o ng isang arresting officer para tayo naman po kung tayo po ay makahuli ng possible na suspect, ma-turn over natin ng maayos sa kanila. Dahil sila rin po, meron din pong duty under the law. Okay? So, mahalaga to dahil may kinalaman po ito doon naman po sa provision ng Article 125 ng Revised Penal Code. Okay? Tatalakayin po natin yan dahil may kaugnayan po yan dito sa Section 3 ng Rule 113. Okay. So, dito po, nakalagay po dyan, Duty of Arresting Officer. Yan po ay under ng Section 3. Ano pong isinasaad dito, no? It shall be the duty of the officer executing the warrant, no? To arrest the accused and deliver him to the nearest police station or jail without unnecessary delay. So, yan po yung medyo mahalagang bagay na binabanggit dyan. No? So, deliver him to the nearest police station or jail without unnecessary delay. Okay? So, ito po ay may kinalaman dun po sa provision ng Article 125 na kung saan nakalagay po dyan yung tinatawag na reglementary period. Kaya dapat po, di ba, pagka nakahuli tayo o nakapag-apprehend tayo ng isang suspect, dapat po immediately or forthwith dapat tiniturn over natin sa PNP personnel, no? Bakit po? Ano pong nilalaman ng Article 125, no, ng Revised Penal Code? So yan po yung nakasulat, no? Article 125, no? So, delay in the delivery of detained persons to proper judicial authorities. Di ba? Pagka sinurrender mo ang isang suspect sa police personnel o sa police officer, automatic po yan kung yan ay caught in the act, no? So, ikukulong po nila yan temporarily. Pero dapat po, under the reglementary period, ma-turn over nila yan sa proper judicial authority. So ano pong nakasaad dito? The penalties provided in the next preceding articles, no, shall be imposed upon the public officer or employee. So kasama po rito yung ating kapulisan, yung ating law enforcement personnel, no, who shall detain any persons for some legal ground and shall fail to deliver such person to the proper judicial authorities. Within, ito na po yung reglementary period na sinasabi, within the period of 12 hours, no? So, para saan yung 12 hours? For crimes or offenses punishable by light penalties. Ito po yung mga light offenses. Okay? Or their equivalent. 18 hours, no? For crimes or offenses punishable by correctional penalties or their equivalent. Ito naman po yung mga less grave offenses. Okay? And 36 hours for crimes or offenses punishable by afflictive or capital penalties or their equivalent. Yan po yung mga grave offenses. So tandaan po natin yan, no? 12, 18, 36. 12 hours for light offenses, 18 hours for less grave offenses, and 36 hours for grave offenses, no, yung mga heinous crime. Okay. In every case, kaya po dapat tiniturn over po natin ng agad-agad, no? Anong sabi po? In every case, the persons detained
shall be informed of the cause of his detention and shall be allowed upon his request to communicate and confer at any time with his attorney or counsel. So yan po, no? So dun po sa mga arresting officer. So yan po yung isa sa mga duty natin, no? Isa sa mga trabaho natin na pag merong, let's say, may sinurrender, dapat po ang isang private personnel, no, halimbawa security professional, may nahuli po tayo. Bilang security professional, aware dapat tayo rito sa sinasaad ng Section 3 ng Law on Arrest ng Rule 113. Kasi para yung ating mga kaibigan sa kapulisan, hindi rin naman masala o hindi din malagay sa alanganin at ma-turn over nila sa tamang oras yung ating tinurn over o sinurrender na suspect sa kanila. Okay, kaya po dun sa mga nagtatanong, bakit ba natin tinatalakay yung Rule 113, yung Law on Arrest? Mahalaga pong malaman ito ng lahat ng security professionals, no? Para po, kasi po, yung trabaho po natin bilang security professionals, no? May kaugnayan po, no? Doon sa trabaho ng ating mga kaibigan sa kapulisan. Okay po? So, sabi dyan maliwanag it shall be the duty of the officer executing the warrant, no? To arrest the accused and deliver him to the nearest police station or jail without unnecessary delay. Okay po? So, wag po nating patagalin sa ating sa mga private entity, mga security professional ng mga kumpanya. Any suspect, nahuli natin, na-apprehend natin, huwag po nating patagalin under our custody. Okay po? So, huwag po nating patagalin kasi may sinasaad po ang batas dyan. And later on, pwede tayong mabalikan dyan. No? So, muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.